Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. Alam nyo po na ang Be Empowered program natin is usually ini-stream ito tuwing Saturday and tuwing Sunday para malaman natin yung story ng mga OFWs dito po. Especially, nakabase sila as of now sa Hong Kong. Yung iba sa kanila, merong experience sa Middle East at isi-share nila sa atin kung gaano kaimportante na ayos ka sa loob mo, especially if you are working dito abroad. At meron tayong special guest for today. Ano pong pangalan ninyo? Sherlyn Castañeda po, Pastor. Ma'am Sherlinda, gano'n na po kayo katagal na nag-work abroad? Mga 12 years na po, Pastor. 12 years? Opo. And dito lang sa Hong Kong lahat? Sa Kuwait po ako before. Sa Kuwait. Pero anong reason mo kung bakit ka nag-decide na mag-abroad? Honestly po, Pastor, gusto ko lang patunayan sa parents ko na kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Kasi sobrang stricto po yung papa ko dati. Ayaw po niya akong paalisin sa bahay. So yung gusto mo lang is patunayan yung sarili mo. Parang Opo. yun lang yung thinking mo. And then bakit Kuwait? Wala pong ano po dun yung placement pay. So parang mas mabilis lang din Opo. makaano. Opo. Pero ilang years ka sa Kuwait? 4 na taon. 4 na taon. Opo. Kamusta naman so far yung experience doon? Sa amo ko po, wala pong problema. Pamilya po yung turing sa akin. Actually po, hanggang ngayon may contact po ako sa kanila. Hanggang ngayon? Opo. Pero bakit di ka na parang bumalik doon? Ayaw na nila po akong hanapan ng kasama. Ang laki po ng bahay. Tapos may alaga po. So parang ayaw mo na rin, parang okay yung trato, pero when we talk about yung workload, masyadong overload, Opo. kasi mag-solo ka lang. opo. And afterwards, bumalik ka ng Philippines, di ba? Opo. 1 taon muna ako nag-stay sa Pilipinas. Then, dahil wala po akong makitang trabaho doon dahil overage na po ako. Overage? Opo. Ay, wala pong tumanggap sa akin na trabaho. Kasi that time, ilang taon ka pa lang that time? 28 na po. Pero para sa kanila, overage na. Opo. Di, Nag-a-apply po taga-saan ako ka ba sa Pilipinas pala? Pangasinan po. So, doon ka naghahanap ng trabaho sa Maynila po. sa Maynila? Opo. Pero anong hinahanapan mo dapat na trabaho doon? Kahit na ano na po, yung mga cleaners na po. Kasi, Pero still, para sa kanila, overage pa Opo, rin yan. Overage na po. Interesting na. And then, dahil wala ka nang mahanap na trabaho doon, nag-decide ka dito sa Hong Kong. Mag-Hong Kong. And sa Hong Kong, ilan na yung total mo? Ilang years? Umabot na po sa 8 years na po. 8 years. Alam ko po na meron ka ng experience sa Kuwait, meron ka ng experience dito sa Hong Kong, and ang dami mo na sigurong mga pag-a-adjust na ginawa mo. Like for example, dito sa Hong Kong, ilan na yung amo mo? Pangalawa pa lang. Pangalawa to. So, meron kang 2 amo dito sa Hong Kong, may amo ka doon sa Kuwait. Iba yung kultura sa Kuwait, iba yung kultura dito sa Hong Kong. Marami ka nang na-experience. Pero ano po yung experience na you may even say na unforgettable experience mo while working abroad? Day off ko po before, weekdays. Wala po akong kaibigan, wala akong nakakasama. So, may lumapit po sa akin na nakikipagkaibigan. And hindi ko po alam na sa multi-level marketing pala siya. So, interesting po kasi sabi po niya na doon may pwedeng magandang offer na may alok sa akin. At habang nagtatrabaho ako, is magkakaroon ako ng negosyo. So, sumama ako sa kanya at nagkaroon ako ng kaibigan. So, nilatagan ako. Yung offer maganda, napakaganda naman po. Pero, nandun na yung, sabi ko, wala akong pera, nagbabayad pa ako ng utang kasi yun yung ginastos ko na pumunta dito sa Hong Kong. So, sabi niya, mangutang ako, pambayad yung kalahati, and then yung kalahati pang investment ko. So, ako naman po, dahil gusto ko lang po na makasama, sumama po ako sa kanya. So, sinunod mo yung suggestion niya? Yes po. Hindi ko alam kung kaibigan ba yan. Kasi, imagine may advice. Ang advice is, mangutang ka. Kalahati, para sa ganito, kalahati. Parang, yung mga ganyang words, parang ang sarap pakinggan eh. Parang parang iisipin mo concern siya, 'di ba? And then ano nangyari afterwards? Galing po ako ng China dati. Kasi nagcha-China po yung una kong amo dati. 3 months pa lang po ako dito sa Hong Kong before. So,
So, yung nag-invest ka doon, Opo, anong nangyari? nag-invest ako, and then tinuruan ako kung paano siya gawin. So, kung ano yung ginawa nila sa akin, ganun din yung ginawa ko. Hinanap ko din yung mga bago-baguhan. So, parang ang target rin nila is yung parang bago-baguhan? Yes. Lalo na po yung walang experience po talaga at walang kamag-anak dito. So, parang, hindi, maganda yan na sinabi mo kasi itong program na to is pada rin dito sa mga bagong nandito, mga tinatawag nilang bagito. Opo. Diba? So, at least ikaw, rini-reveal mo na rin ngayon dito sa program natin na sila yung target ng mga taong ganito. Opo. Target, bakit? Kasi unang-una sa lahat, nag-a-adjust pa lang. Parang, ang hirap naman kasi na nandito ka sa bansa na parang wala ka man lang ka-close, di ba? Parang wala ka man lang masumbungan if ever may issue ka. So parang lahat ng yan nasa tanong, sa isip. Pero yun yung target. And then, yung tina-target mo na rin yung mga bagito, naka-ano ka ba? Nakakumbinsi ka rin? Opo. Nakakumbinsi ka rin? Actually po, kumikita po ako talaga. Lalo na sa pag-i-invite. Malaki pa yung kinikita kapag mayroong... Sinasuggest mo rin sa kanilang sinadjust sa'yo na mangutang. Totoo. Yes po. And, paano yun naging malala para sa'yo? Gaano lumala yung ganong sitwasyon? Kumikita po ako, pero kulang. Kulang pa rin. Kulang pa rin na pambayad. Kasi hindi po alam ng pamilya ko na nangutang ako para doon. And then, nakakapagbenta naman ako ng mga products. Kasi may So, hindi mo mabawi-bawi yung inutang mo? Magkano inutang mo that time? 20,000 Hong Kong dollars po. So, nahirapan kang magbayad. Pero kumikita naman sana. Opo. Pero, hindi natin, para sa akin, hindi natin masasabing kumikita kung hindi pa nga nabalik yung kapital. Yes. Diba? So, meron ka lang impression na parang, kasi may pumapasok eh. So, mukhang kumikita, pero alam natin na parang dinadaya mo lang yung sarili mo. Pero, tinuloy-tuloy mo pa rin siya or umabot sa punto na parang in-stop mo na rin? At tinuloy ko po. Pero, nag-stop po ako nung nakikita ko na talagang wala. Wala, as in talagang wala, na umabot po yung nakapasok ako sa bar. Kasi talagang hindi ko na po kayang bayaran kahit kumikita po ako. Butas yung bulsa ko, naging top earner pa daw ako doon. Top earner, Opo. pero butas yung bulsa ko. Tangera. So, pero top earner na. And then, pumasok, parang nag-part-time ka sa mga... Hindi po. May nag-suggest na naman pong isang kaibigan kasi may boyfriend po siyang foreign dyan. At yung boyfriend niya kasi nagsisend po sa kanya ng pera. So, ako naman po, maganda yon. So, pumasok po ako doon. Then... Naghanap ka rin ng foreigner. And then... Dati networking, ngayon may hawak ka ng net. Namimingwit ka na ng foreigner. So, gano'n na. Opo. Umabot ka na sa point ng gano'n. Opo. Nakipagrelasyon din po ako sa kapwa kababae. So, Opo. ang dami mong pinagdaanan talaga na masalimuot sa buhay mo. Pero, paano ka nakapunta dito sa health center? Sa kaibigan po. 2018 po, na-invite na po ako. So, 2018 ka lang na-invite dito? Opo, 2018? sa Central po, Pastor. And then, nung na-invite ka, kamusta yung first impression mo? Yung pumasok po sa isip ko is church. So, maraming marirecruit doon. so, pumunta ka ng health center natin, nakatingin ka, wow, puno First time po nun. Weekdays po. Totoo po. Sabi mo, paldo. Opo. Paldo ako dito, daming invite Wala pa ako naintindihan. So, nag-stop po ako. So, ang parang pumunta ka lang, kasi usually ang target ng mga ganyan is yung mga crowded, di ba, ng mga tao. So, nag-stop ka, pero kailan ka nag-decide na parang, balik nga ako kasi may kulang? Isa pong friend ko po ulit nag-invite sa akin na mag-receive ng holy oil. So, pumunta ako dahil talagang may kulang po sa loob ko na parang may hinahanap talaga ako na hindi ko makita-kita. Kaya pumunta ako dahil namimiss ko siya. Siya yung naging reason ko. Hindi kasi namimiss ko siya. Kailangan ko ng comfort. Kailangan ko talaga ng advisor. Kailangan ko talaga ng masasabihan ng problema. So, pumunta ako dito and then nagtanong-tanong ako kung paano siya gamitin yung holy oil. Pero doon din naman, habang nandito ako sa church po, nandun naman po yung pumasok ako sa dating apps. Naging anxious naman po ako kasi may utang pa nga po ako hindi mabayaran. So talagang kahit nasa church ka, kung hindi talaga ayos yung loob natin, di ba, parang wala rin kwenta kasi maghahanap ka ng pupuno sa kulang eh. Opo. Diba? So,
Ganun yung nangyari sa'yo. Pero kailan ka nag-decide na, teka lang, wait lang, kailangan ko na atang tigil to, kailangan ko na atang baguhin yung landas na tinatahak ko. Yung depressed na talaga ako at wala na po talagang solusyon na yung makapag-isip pa ako na tumalon na lang. Kasi gusto ko nang matapos, gusto ko nang mawala dito sa mundo. Kasi hindi ko na po talaga kaya. So, but that time, ang ginawa mo is, ibinigay mo lahat sa Panginoon. Opo. Instead na, kasi parang throughout your life, parang you were doing it in your own way. Opo. Diba, parang laging gusto ko. But eventually, pumapalya kasi nga, hindi naman yun yung kalooban ng Diyos. Diba? So ngayon, sinubmit mo yung sarili mo, and kamusta na yung ikaw ngayon? Kamusta na yung version mo? Masaya po. Tapos nakakatulog na ako ng maayos. Yung depression, yung mga suicidal thoughts, nawala po. Sa tulong din po ng Panginoon Diyos. And Siyempre, lahat ng yan, yes, tinulungan ka ng Diyos. Pero ang reality kasi, una mong tinulungan yung sarili mo. Opo. Diba? Kasi hindi magagawa ng Diyos lahat. Opo. Diba? Akala natin lahat magagawa ng Diyos. Pero hindi niya kayang baguhin yung buhay natin. Kung ayaw rin natin, ipabago yung buhay natin. Maraming mga tao ganyan eh. Gusto nilang manghimasok yung Diyos sa buhay nila. Kung kailan wala nang way out pa. Parang ngayon na-corner na ako ng sitwasyon. Saka sabihin, oh Panginoon, please, right here and right now. Pero dapat kung gusto mong manghimasok yung Diyos sa buhay mo, umpisa pa lang, hinayaan mo na siyang manghimasok sa buhay mo. Kasi madalas, iniisip natin, oh, ayaw mong manghimasok yung Diyos sa buhay mo, pero kapag kompletikado na yung sitwasyon, dun mo gustong manghimasok yung buhay. That's why, importanteng sinabi mo. And we are not being religious po dito. Yun lang talaga yung way. Kasi maybe you are thinking na kapag nasa church, automatically, magpo-flow lahat. Automatically, parang at least, may Diyos, parang ganon. Yung even claim na at least umaate na, parang ginagawa mo yung obligation mo. Pero it's not about that. It's all about pag-ayos mo ng sarili mo. Alam nyo po na ang pinakamalaking problema ng tao is sarili niya. Sa oras na ayusin niya yung sarili niya, maayos rin yung buhay niya. Ayusin niyo po yung sarili ninyo. Hindi yan kaya ng Diyos kung hindi mo rin siya tutulungan. Tulungan mo yung Diyos na matulungan ka na baguhin yung buhay mo. Yan yung gusto naming i-advise para sa inyo. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng testimony nyo. Hopefully, maka-reach out to sa mga bagito dito sa Hong Kong na para at least matuto sila sa pagkakamali mo dati. And please, kayo pong mga members ng church or kayong sumusubaybay nitong program na ito, pa-share para sa lahat. Especially kapag may mga na-meet kayong mga baguhan dito sa Hong Kong, advice na lang rin ito at babala para sa kanila. Help us, okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo, kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.